Sa isang baryo sa Quezon na palaging binabalot ng hamog sa gabi, tahimik ang lahat, maliban sa isang bahay na laging may bukas na bintana tuwing hating gabi. Doon nakatira si Luna, isang magandang dalagang bihirang lumabas sa araw, ngunit laging gising sa gabi. Si Luna ay hindi ordinaryong babae. Sa kanyang katahimikan ay nakatago ang isang malupit na lihim, isa siyang aswang. Ngunit hindi siya kagaya ng mga mababangges at palaging gutom sa laman. Si Luna ay sumusumpa sa sarili, hindi ako papatay kung hindi kailangan. Hanggang isang gabi, habang siya'y naglalakad sa gubat, may narinig siyang tinig. Isang lalaki, sugatan, tila nawawala. Nilapitan niya ito, si Elias, isang manunulat mula sa Maynila, nagbabakasyon sa probinsya para maghanap ng inspirasyon. Nahulog sa bangin, muntik nang mamatay. Inalagaan siya ni Luna, pinagaling, pinakain, pinatawa. Hindi nagtagal, nagumpisa silang mag-usap gabi-gabi sa ilalim ng buwan. Si Elias ay nahulog sa kakaibang ganda at hiwaga ni Luna. At si Luna, unang beses niyang naramdaman ang tibok ng puso hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pag-ibig. Pero bawat gabi ng kasayahan ay may katumbas na panganib. Habang tumatagal, humihina ang pagpigil ni Luna sa kanyang tunay na anyo. Isang gabi, hindi niya napigil ang lumipad at mangginay ng hayop sa gubat. Ngunit nakita siya ni Elias, hindi niya sinasadya. Totoo ba ito? Tanong ni Elias, nanginginig. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Luna, umiiyak. Ginusto ko lang, magmahal. Lumayo si Elias, umuwi sa Maynila, iniwan siya. Tumahimik muli ang gabi, ngunit isang buwan ang lumipas. Isang gabi, habang umiiyak si Luna sa ilalim ng buwan, may narinig siyang pamilyar na tinig. Si Elias, nakatayo sa harap ng kanyang bahay, may hawak na libro. Luna, sabi niya, naiintindihan na kita, hindi ka nilikha para lang maging halimaw. Nilikha para magmahal. Lumapit siya at hinalikan si Luna, sa kabila ng takot. Sa gabing yun, sa unang pagkakataon, ang puso ng isang aswang ay tumibok hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pag-ibig na totoo.